Napakabuti ng ating Panginoon at alam natin na worthy siya or karapat dapat siya tumanggap ng ating papuri dahil sa kanyang kabutihan. Kung ako lang tatanungin ninyo, as much as possible, halos maghapon kahit nasa bahay lang ako, nagpupuri ako sa kanya dahil ang dami-daming ginagawa niyang kabutihan. So, Lord, you are worthy of praise. At gusto ko pasalamatan siya ngayon pa lang, maging ang Holy Spirit, dahil bago pa tayo magsimula, kanina sa ating worship, andito na siya. At ngayon may sasabihin naman siya. Kung meron kayong ready inyong mga notes, just write down the revelation. So good morning everyone. Good morning sa ating mga listeners, sa ating mga viewers, and thank you sa ating sa faithfulness ng ating multimedia team dahil sa inyo, ang ating mga kasama na nasa malayo na hindi maka-attend ng church at isa kakapanood sila at sa mga kaibigan natin na ako natutuwa sa inyo. Gusto ko lang i-shout out ang ating mga pastors na nanonood ng ating word feed. Kailangan din nila ng word feed sa kanilang sarili. Maging sa aking sarili, kailangan ko rin ng feeding kasi faith comes from hearing. So anything na napupulot ninyo sa online, dito sa atin sa center, sa ating pagpupuri at sa ating pag-aaral ng Bible, then apply it. Dahil ang ibig lang sabihin niyan pag may na-receive kang word kay God, paganda ang buhay mo at may magandang plano sa sayo. At ngayon nasa second series Sunday na tayo at itong second series ng topic na Kingdom Celebrations. Once again, katulad ng pinag-usapan natin last week, pag pinag-usapan natin ng Kingdom Celebrations, hindi ibig sabihin nag-iisa ka lang. Ang Kingdom is huge, hindi lang siya yung isang nation. Ang Kingdom Celebration is beyond earth, na pati ang mga holy angels ay nagpupuri. Pero bago natin gawin natin ang, hindi pa ito naka-on. Bago natin pag-usapan yung Kingdom Celebrations na yan, gusto ko lang batiin muli, kung this is your first time sa online nakapanood at ngayon wala kayo dito last week, Merry Christmas. Okay, napag-usapan natin last week na ang holy angels tayo sa ka-shepherds, sila lang ang nakarating sa manger. Kaya makita nyo, ang hirap humanap ng Belen na shepherds lang at holy angels ang naandun sa manger. Halo-halong Belen natin ngayon. Kaya nilagay ko lang star. Ang star ay guide ng Magi papunta sa house. 2 years old na si Jesus Christ. So ang Belen ngayon, halo-halo yung nativity. So halo-halo ang message. Kaya binabalik natin sa katotohanan na kung may star dyan, hindi yan nag-appear sa mga shepherds. Di ba? Hindi rin niya nag-appear sa manger. Nag-appear yan sa house. Doon nakatutok yan para puntahan ng mga Magi. So, Merry Christmas. At next week, graduation na. Today, mamayang gabi, last night ng ating leadership training, ang ating 2-on-1 discipleship process. At, of course, gusto ko lang i-congratulate ang tiyaga ninyo, natapos nyo yan. Dahil nga mga busy ang tao rito, pero pinilit pa rin nila pumasok 6:30 to 9 in the evening for the last ilang buwan? 3 months. So, graduation na next week. At the same time, Christmas party. Kaya attend kayo, sarado muna natin yung Kingdom Laundry. Sabulutan muna natin yung sabi, manood naman kayo. Attend kami noon. Hindi pa pwedeng, hindi kami. Attend din kayo dito sa Christmas party, kasi sa graduation nila yon ng kanilang mga bossing natin sa Kingdom Laundry. So, right after the service, kaunting pahinga lang, then start ng graduation, then diretso na tayo sa Christmas party, then tuloy-tuloy na. At katulad ngayon, pagkatapos nitong announcement, kasi isa lang yan walang S. Pag marami, announcement. Di ba? Sa Clarado, di ba? Yan, tuloy na natin. Let's go to the introduction of this message. A kingdom celebration signifies universal rejoicing. Huwag lang ikaw. Kaya ang iba nalulungkot, akala nila siya lang ang Kristiyano. Marami, hindi lang tayo ang ang existent being sa kingdom. May holy angels, may Lord tayo, may God tayo, at maraming mga Kristiyano all over the world. At hindi lamang dito sa earth, ang iba nga, nakikita natin maraming persecutions na nangyayari ngayon sa Iran, sa India, China, maging sa iba-ibang lugar, maging sa Nigeria. Pero makikita mo na marami pa rin tayo, marami pa rin ang nagpupuri kay God. And of course, hindi lang yung nakaapak sa earth, pati yung nasa kalawakan, yung mga holy angels. Okay, transcending individual responses.
Believers, nature. Bakit nagpupuri ba ang nature? Sabi ni God, kung ayaw niyo magpuri sa akin, even the rock will cry out. Angels and even the divine participate in the happiness of an individual achieving significant breakthrough. Di ba? Kapag may mga breakthroughs kayo, nagre-rejoice din sila. Sino sa inyo magulang na nakagraduate ang anak ninyo or merong natanggap na kung ano-anong anak ninyo na promote? Ay, masaya ako na promote ka, anak. Di ba? Anak tayo ng ating amang nasa langit. Nagre-rejoice sila. Okay, so yan, kung gusto niyo malaman kung sino talaga magaling dito sa painting, yan si Jonathan. Jonathan, nilagay kong easel mo dyan. Easel ang tawag dyan, di ba? Yan. In acrylic yan. O ano yan, pabisi-bisi yan. Okay, shooting, mga shoot to. Natapos din, ilang taon mo to, tinapos? Itong painting na to? Okay, bilangin. 50 years. 50 years niya. Pero 49 pala edad niya. Okay, kung paano nangyari, hindi ko alam. So, bahala na kayo mag-compute. Okay. So, kaya, siyempre, ikaw may gawa niyan. Kaya lang masyadong dark ang ginamit tong pangalan sa ilalim, hindi makita. So, next time, lagyan mo ng matis. Okay. So, sige, thank you. Sige, tuloy na tayo. Anong purpose nitong ating Kingdom Celebrations? Ang purpose natin, the whole month yan, pero may mga laman niya na paisa-isa in the series. To understand that the act of rejoicing in the Kingdom Celebration is not merely emotional reaction. Hindi yung, feeling ko. Hindi tayo feeling ko. May sakit ka, may nararamdaman ka, may promotion ka, you can rejoice. At ang pag-rejoice natin, hindi lang merely emotional reaction, but spiritual expression of recognizing God's dominion and supremacy. Na kaya ako victorious ngayon, kaya ako may breakthrough because my God is big. Mas malaki siya sa problema ko. Anything na mga binabawi, nawawala, magpapalitan ni God dyan. Kaya ganyan kaganda pag nasa kingdom ka. Kaya kapag wala ka pag Sunday at hindi mo napanood itong ating word feed, ikaw mawawalan. Kasi lagi mong i-feed ang iyong spirit, ang iyong faith, na dapat nag-grow dahil sa mundo, sa TikTok, ilang oras kayo nag-stay sa araw sa TikTok, FB, saka sa YouTube. Yung naririnig nyo rin, nagiging faith din yun. Faith comes from hearing. Dapat ang naririnig natin yung word ni God. Okay. So, last week, pinag-usapan natin yung celebration ng Holy Angels and the Shepherds na silang unang nakarating sa manger. Ang Magi, nakauwi na sila Jesus sa bahay. Kaya sabi sa Luke, in the house, doon na sila pinuntahan. And today, the celebration of heaven over one soul who repented. Ano ba yung repented na yan? Yan ang ginawa ni Jonathan, painting. Di ba yan? Repent. O, di ba? Yan ang sabi nila. The celebration of King David before the Ark of the Covenant. Tama ba yan, JR? Repent, inulit. The celebration of the wedding supper of the Lamb. Ito yung kasalan sa langit. Naayusin natin ang ating lamp na ready tayo pag dumating ang time na ito, pagbalik ng Panginoong Hesus. Pag-usapan natin, huwag nating patagalin dahil masarap magkape. Anong connection? Wala. O ganun lang yan. The celebration of heaven over one soul who repented. Bakit ganito na lang ang tingnan nyo, gusto kong makita ninyo rito kung gaano kakahalaga. Kahit ikaw lang mag-isa at ibig sabihin lang yan, nag-rejoice sila sa isa. Bakit hindi ba pwede, Lord, marami? Mahirap talaga ang mag-repent. Diyan nyo lang makikita, dito nyo makikita sa verse na ito, na hindi pala ganun kadali ang mag-repent. Marami nagsisimba. Marami nagsisisi sa kasalanan, pero ang mag-repent, iba. Ayan, sige, tingnan natin, dandahan natin. Sabi sa Luke chapter 15, verse 10, in the same way, I tell you, there is rejoicing, celebration, in the presence of the angels. Ilan yan? Mga angels na yan sa langit. Milyones yan. Bilyones. Of God over 3 sinner who repents. Hindi, 1 lang. Kaya isipin mo na minsan yung isang righteous sa isang community, hindi niya pwedeng parusahan yung community na yan for the sake na naandun ka, Joby. Yung pamilya natin, ang mga kasama natin, hindi lumalakad ng tama, mga relatives natin, kapitbahay natin, dahil naandun ka. Ganyan ang salt and light. Kaya gusto kong makita ninyo yan na yung word na one, napakahalaga naman yan. Pag-uusapan natin dito yung parable of the lost son or the prodigal son.
yung naligaw na anak, yung nawala na anak sa wisyo, nawala sa kanya presensya ng ama. At yan ang ating tatalakayin dito sa part na ito. So point number one, rejoicing over a repented individual. Ano yung pinag-uusapan dito? Sabi sa Luke 15:10, in the same way, I tell you, there is rejoicing in the presence of the angels of God over one sinner who repents. Anong pinag-uusapan sa parable of the lost son? Dahil mahaba ito, ikwento ko na lang sa inyo. Merong isang tatay at may dalawang anak, ang panganay at ang bunso, kasama niya. Pero ang bunso talagang medyo adventurous. Tay, bigay mo na sa akin ang aking pamana. Gusto kong gastusin na yan. So kinuha niya ang kanyang mana, ang tatay naman, yung father, binigay sa kanya at lumabas na siya. Nagliwaliw, inubos sa kalayawan. To the point na naubos niya na sa pinuntahan niyang city at ngayon wala na siyang makain. Ando na lang halos nagtrabaho siya sa may babuyan, yan ang kwento, at halos yung darak ay gusto niya lang kainin. Pero dumating ang time na realize na babalik ako doon kahit papaano. Pag umuwi ako, magiging servant na lang ako. Wala ka nang mamanahin, kinuha mo na eh. Alam niya, kinuha niya na. So magtatrabaho na lang ako sa tatay ko, kahit paano, may mga workers doon makakakain. At nang umuwi siya, ito yun, sinasabi. Dahil yun ay picture ng Father in Heaven at merong dalawang anak at yung isa nung bumalik, maging ang mga angels na nanunood lang, nagre-rejoice. Ito angels, ito ang tanong ko nga, anong connection ng mga angels sa salvation ng tao? Sa kaligtasan at pagliligtas ni God? Bakit ganyan na lang yan? O sige, isa-isahin natin. Pinag-usapan natin, rejoicing over repented individual. Bakit sila nagre-rejoice? Tingnan nyo ang reaction din ng father nung dumating, nung padating na siya. Sabi niya, andito ng anak ko, bring the fattened calf, yung pinakamataba, and kill it. Magse-celebrate tayo. Sabi niya, magkakaroon tayo ng feasting. Bakit ganito samantalang, yan, tigas kasi ng ulo mo. Gusto ko makita ninyo rito ang reaction ni God in a form of parable na pinapakilala. Remember, we have a Father in heaven, at kumpara sa the way we deal people kapag nagkasala, nakakadalawa ka na. Si God walang paliwanag. Ang Father dito, halika, yung pinakamataba nating baka mag-celebrate tayo dahil umuwi na ang aking anak. For this son of mine was dead and is alive again. So, dito, katakot-takot na condemnation ang aabutin sa atin. Kaya, as a Christian, as a believer, gusto ko makita ninyo paano ka trinit ni God at dapat paano ka rin magtitreat ng iba. Kasi madali nating sabihin ang mali ng iba, wag na. Nagkasala na nga, palpak na nga eh. Masungit tayo sa mali ng iba, pero hindi natin nakita kung paano tayo pinatawad din ng Panginoon. He was lost and is found. So they began to celebrate. So may celebration. Celebration saan? Sa kanyang kasalanan? Nilustay niya, di ba nagalit ang kuya nito? Ako ang tagal-tagal ko na rito, hindi mo lang ako kinataya ng isa man lang tupa dyan. Sabi niya sa iyo to, pero hindi natin pag-uusapan yun. Ang gusto ko makita natin dito sa series na ito, papaano mag-deal si God at anong nangyayari sa heaven. Kasi katulad ngayon, Sunday service, nag-worship lang tayo, hindi mo nakikita kung anong ginagawa nila. Hindi mo alam na yung isa sa atin na nag-repent dyan habang nag-worship, nakaupo lang dyan, nag-rejoice sila kasi ang repentance, hindi naman natin sinasabi, uy, Edwin, nag-repent ako ngayon. May word sa akin. Hindi sinasabi, pero gusto ko makita ninyo, habang nakaupo kayo dyan, yung repentance niyo, yung ibig sabihin ng repent, change your mind, hindi nagsisisi sa kasalanan. Repent is, you are changing your mind. Meron kang shifting na, Lord, hindi ko na uulitin yan, ito nang gagawin ko. Kasi binayaran ni God ang kasalanan, ano pangingin ng sorry. Kaya habang nakaupo ka dyan, nag-repent, ayan may nag-rejoice sa heaven. Yan, gusto ko makita ninyo yan, no, na akala ng iba, kapag nag-repent ka, wala lang, ako lang to. Hindi. Nakikita nila yun, alam kung anong nangyayari sa'yo. Kapag may mubang Holy Spirit sa'yo at nag-repent ka, iyan yan kay ang Father. Tingnan mo, hindi lang holy angels, kundi pati ang Father. Halika, mag-celebrate tayo. Then number 2, bakit kailangan mag-celebrate? Rejoicing over an individual's value. Hindi ko may paliwanag sa inyo lahat yan, kaya meron tayong 3 points.
Gusto ko maintindihan natin kung gaano kakahalaga yung value mo. Hindi kapag nilabas mo yung pera, 1 peso, 5 pesos, 10 pesos, 20. May 10 pesos pa bang hiniki? May circulation, wala na. Wala na. So, 1,000, 5,000, tapos yung buong 2,000. Di ba may buong 2,000 na ano? Alin ang merong value? Tapos may isa pa doon na $100. Alin ang may value? Ngayon, kung paano ka kumilos, paano ka makisalamuha sa tao, doon mo pa kinapakita ang value mo. Ngayon, ang pag-uusapan natin dito sa rejoicing na ito, palagahan mo ang sarili mo, tingnan mo ang value mo sa sarili mo, sa harapan ni God. Kasi si God ang nagbigay sa iyo ng prize. Hindi ibig sabihin ikaw, kung tingin mo kasi, probinsyano lang kami, ano lang kasi kami, tama yun. Pero anong sabi ni God sa iyo? Doon ka kumilos kasi kung ang titingnan mo sa sarili mo na mababaw, wala kang value, doon magtatrabaho si Satan. Dadayain ka, i-deceive ka, okay ka na, at least Kristiyano ka, nagsisimba ka naman. They were rejoicing over an individual's value. So, he got up and went to his father, but while he was still long way off, his father saw him and was filled with compassion. Okay, sa inyo na nasa leadership training. Yung compassion ng Panginoon, ng Ama sa kanya. He ran to his son, he threw his arms around him and kissed him. Makasalanan ka, amoy baboy ka pa kasi doon ka nagtatrabaho. Pero tingnan niyo yan, kaya nilagay ko sa easel ni Jonathan. Nagre-rejoice ang picture ni Jesus Christ ng Ama. At ito, masaya din itong anak. Now he was lost, now found. Gusto ko maintindihan natin, tingnan mo ang mukha nila. Kaya kung katulad yan, ang iba sa atin pinatawad, ganito pa rin. O bakit ganyan ka kasi? Makasalanan na. Kung pinatawad ka na, anong niyuyuko mo? Sabi nga sa Psalms, He is the lifter up of our heads. Hindi yung, nagsisimba ako kasi grabe ang ginawa kong kasalanan kay God. Tama. To the point nga si Moses nakapatay bago tinawag. Ang iba daming kasalanan, pero nakaahon si David, nakagawa ng adultery, binangon ni God, tinawag pa din. At tinawag pa na, man after God's own heart. Ganyan ang compassion ni God, ganyan ang pakiramdam ni God sa atin because you are valuable. Napakahalaga mo, napakahalaga ko sa Kanya. Dahil dito sa earth, hindi makagalaw si God kung wala tayo, wala ka. Why? Covenant yun eh. Kanya ang langit, sabi niya sa Psalm 115 verse 16, at binigay niya ang earth sa tao. Meaning to say, tayong authority dito, hindi siya pwedeng kumilos. Although kaya niya, kaya lang dahil sa kanyang word, hindi niya pwede i-violate yung word na ikaw, Edwin, ang nilagay ko dyan. Kaya lang kapag ikaw nagkasala, lumayo ka, Jonathan, hindi makakilos si God. Kaya makita nyo, ang paggalaw kulang. So yung nakita mo, hinalikan pa ito, amoy baboy. Nagtatrabaho sa baboy yan. Umuwi. Pero gaano man kabaho, kapangit ng ating past, ang forgiveness ng Panginoon ang tingnan mo. Kahit sira ng buhay mo sa tingin mo, tingin ng mga kapitbahay mo, lahat ng kaibigan mo, value yourself the way God is valuing you. Yan ang dapat natin makita. But the father said to his servants, quick, bring the best robe. Tingnan mo, hindi lang siya magkakatay ng tupa for a feasting. May 3 reaction na ginawa si God dito. Ang Father. Representation ito ng Father in heaven. Bring the best robe. Hindi sinabi na robe lang. Ang robe ay symbol ng acceptance. Bakit robe? Ano ba yung mga robe noon? Put it on him. Sign an acceptance of forgiveness na ikaw ay na-restore na sa iyong authority. Kasi nagsusot lang ng robe ay yung nasa authority at ang ring ay sign ng authority. Meron pa tayong ganito meron pa tayong, i-check muna natin kung kaya mo for 2 months, for 3 months. Ito right away, ibigay ng ring sa kanya on his finger and sandals on his feet. Ang mga slaves, nakapaalang yan. Pero ito, may protection, may ring. You are now part of the royal family. Alam nyo ba na mas mataas tayo sa angels? Ang angels ay ginawa sa labas. Tayo internal ang gawa sa atin. Tayo ay anak ng Diyos.
Kaya ang tawag sa atin ay doon sa word na King of Kings, tayo yung mga kings. Ang angel servant sila, messenger, pero hindi natin sila iniitsapwera. Kasama sila sa kingdom of God, yung holy angels. Kaya kung ang tingin sa iyo ni God, ang trato ni God sa iyo, na-restore ka na, nung nag-repent ka, maaaring ngayon lang, you are a king. You are a ruler, you have to subdue. You have to start standing. Dahil kapag hindi mo nakita ang authority na yan, Satan will do his part. Hindi mo alam. Kaya ayan, sa sarili mong bahay, may naglalakad-lakad sa bubong, sa second floor, ano naman sila? Bakit naglalakad? Hindi niya makita ang authority mo. Hindi mo naiintindihan kung gaano ka ka-valuable in the kingdom of God. Kaya ang kingdom of darkness nakakakilos. Yan. Gusto makita kung ano ang itong parable of the lost son ay example na katulad natin mga lost tayo. Dahil minana natin ang kasalanan kay Lolo Adan at Lola Eva. Pero ngayon ikaw ay nakarob spiritually. You have the signet, pwede kang magtatak, may authority ka, at alam ni Satan yan. Ulitin ko, Marisa, Banji, anuman ang dinaanan nyo, anuman ang trabaho natin dito, may trabaho ka sa wala, ang tingin sa iyo ni God, you have the best robe na suot nung nag-repent ka. Kaya nga, maganda yung sabi sa akin isang pastor, Dennis, act your age. Then act your status. Sino ka ba sa harapan ni God? Hindi ka nagmamayabang kasi hindi mo na pwede ipagmayabang yan. Ang pwede ko ipagmayabang ko pag akong bumili, pinagpaguran ko yung best robe, yung ring, ibinigay lang sa'yo. O meron ka ba nito, Jeff? Hindi naman ikaw pwede pagmayabang galing sa'yo. Kaya yung may nagbago sa buhay ko, meron akong ring, may best robe ako. Kaya kung umaasta ako, I have to do this dahil mapapaya si God. Kaya kung tunay ako nag-repent in my mind, binagong pag-iisip ko, dapat umakto ako, hindi, ay, andyan si na Jeff, buti pa si na Jeff, buti pa si na Marisa, pare-parehas tayo in the kingdom of God. We are all children of God. Kaya hindi ka dapat yung low self-esteem, feeling kawawa, kasi wala namang, maaaring magkaiba lang tayo ng edad, pero pare-parehas tayong anak ng Diyos. Diba? Kapag naghatian ng mana, ay, pangalawa ka lang Jeff, panganay ako. Malaki sa akin. Walang ganun. Alam natin yun. Kaya huwag mong ibabagsak ang sarili mo, ang pananaw mo sa sarili mo, tingnan mo ayon sa Bible. Kaya dito makikita mo, ngayon pa lang magse-celebrate ka din. The value of every individual is not just being a born-again Christian, but a king, a child of God, and part of a royal family. Kapag anak ka ng king, kaparty ka ng royalty. Kaya bakit ganyan tayo umakto? Piling mo, ay taga dito lang kami. Ito lang, maaring yan ang pera mo sa ngayon kasi yan lang kaya pagkatiwala ni God. Minsan kaya ang ating buhay, ito, matatapos ang 2025, which is topic natin on the first Sunday. Ginagawa ko na yung sermon natin sa first Sunday ng January. Ito ang, kung ano ka ngayon, iyan ang resulta ng iyong faith at pagkaintindi sa ginagawa at pagmamahal ni God sa iyo. Kaya you have to jack up, ilagay mo ang sarili mo dun sa pedestal na gustong paglagyan ni God like this one, dahil masaya siya na nakauwi ka na, kaya lang, ang tingin mo, yung nakikita mo yung kasalanan. Kaya kung pasalamat ako sa design ni God, nilagyan niya tayo ng mata sa harapan, dalawa. Hindi niya nilagay ang mata natin sa likod, na lagi mong tinitingnan yung pangit na pas, yung aking maling pas, yung aking basura na nakaraan, dito niya nilagay, Dennis, tumingin ka. Yung pinatawad mo, kalimutan na, hindi kasi naalala pa ni Jeff, naalala pa nung kaibigan ko, yung mga dati kong kainuman, kalukuhan. Sila bang Diyos mo? We now live to give glory to God. O maring palpak ka nun, palpakla. Sino sa atin ang isinilang na walang kasalanan? Lahat tayo palpak. Naging palpak pa, palala ng palala. Pero ito nga, nilagyan ka na ng best robe. Nilagyan ka na ng ring. Now you belong to the royal family. Number 3, rejoicing over a lifted burden. Pag-uusapan lang natin angels. Ang angels lagi hindi pinag-uusapan, kadalasan pinag-uusapan, ay save na ako, tinanggap ko si Christ. Lagi puro selfishness. Pag-uusapan naman natin ang kalagayan nila. Sino sa inyo ang may pasanin sa puso ninyo? Yung may burden ka. Nung makita mo na na-solve na yung problema, anong nangyayari sa atin? Masaya ka na.
Halimbawa na lang, simplihan na lang natin yung bayarin minsan sa Meralco. Marami tayong, ako narinig ko sa kapitbahay, ayan na naman, ako mapupupo, may disconnection notice na naman. Grabing stress yun, maaaring hindi nyo ito nararamdaman ng iba sa inyo, ay magkano lang yan. Pero meron kami mga kapitbahay na worried, baka maputulan kami ng kuryente. Pero pag nabayaran, nakangiti ka. Rejoicing over a lifted burden. O sige, tingnan natin ha. Saan mo kinuha yan, Pastor Dennis? By the way, dapat ito, ang picture nito, angels na nagre-rejoice. Ang problema, lahat ng pictures na nakikita ko sa Pinterest, wala akong makitang angels na dapat ang angels ay may pakpak, malaking tao at may sword. Ang karamihan, may dibdib. Nagmumukhang babae. Hindi babae ang angel. Gusto ko maintindihan natin. At ang iba naman, kumpleto naman siya na nagbumukha ng Naruto. Maging katawa-tawa ang ating ang iba naman mukha na namang parang marbles. So hindi ganoon ang picture, kaya balikan yung ang iba naman ang picture yung nasa nicho, ulo lang may pakpak. Paano makakalaban yun? Warrior ang mga angels. Paano ka makakalaban na ulo ka lang may pakpak? Ang kamay mo, paano ka kakawak ng sword? Kaya ito na lang nilagay ko, at least kabilang ang picture ni Jesus. In the same way, I tell you, there is rejoicing in the presence of the holy angels of God. Kasi may mga fallen angels and one sinners who repents. Yung burden ng holy angels, gusto ko makita niyo ito. Ang holy angels ay gumagalaw din. Although they are warring angels, para sila sa giyera, kaya mahirap yung nasa nicho na mga nakikita natin, ulo lang at pakpak. Paano yan magkikipag-war? Sila, ang trabaho nila ay warrior at the same time messengers. Kung may message sa iyo, kung ganyan ang way ng communication, si Mary, si Joseph, sina Abraham, ganun ang kanilang way. So gusto ko makita nyo rito na ito sila ay covenantal creation din ang pagka-design ni God. Na katulad natin, gagawa si God nito at ito rin ang assignment ng angels. Ito rin ang assignment yung mga Christians. Nung ang taong ito at tayo nagkasala, alam ng holy angels na binigyan tayo, ang trabaho nila is to protect us. Pero merong binigay si God sa atin in a covenantal form, meron kang Jonathan, meron kang Alice, meron kang free will. Nasa kamay ka ni God at pumunta ka sa kingdom of darkness, ang holy angels hindi ka matulungan. Kasi choice mo yun eh. Pero kung ikaw ay righteous at inaatake ka ng evil spirit, dun sila sumasali. Kaya makita mo, sabi nga ng mga witch at mga high-ranking priests ng Church of Satan, nung sila ay naandun pa sa kingdom of darkness, ang goal talaga nila ay pahirapan ang Kristiyano, pero hindi sila makalapit dahil may dalawang malaking angel na nagliliwanag sa tabi ng righteous. Pero yung mga Christian na nasa bar, hindi na nila inaatake. Sabi nila, amin na yun. At ito ngayon ang gusto ko makita nyo rito, burden ng holy angels na, naku si Dennis, ba't andyan ka Dennis? Ba't andyan ka na naman sa sugalan? Lasing ka na naman. Kaya lang, hindi kanya pwedeng kuhanin dahil nga merong free will si God. Let them repent. Choice din natin yun. Kaya dito ngayon papasok ang tanong, bakit parang pinahihirapan ni God ang tao? Ba't hirap na hirap kami? Ba't parang hindi kumikilo si God? Kung may totoong holy angels, asan sila? Hindi kasalanan ni God yun. Ikaw ang umalis sa kingdom of God. Ikaw ang umalis sa presensya ng Diyos. The ministry of the holy angels involves being messengers of God and warriors who protect the righteous citizens of the kingdom of heaven. Kaya kung may dinaranas ka, at hindi ka natutulungan, sinisisi. Alam naman pala ng Diyos na magkakasalang tao, bakit nilikha pa tayo? Alam ng holy angels ang benefits natin. But because God bless us with free will, they can extend their help to people who choose to go away from God's presence. Kaya kung isa kayo sa nagtatanong na bakit ang lupit ni God sa amin, bakit nangyayari ito? Bakit ikaw lumayo? Nasa kamay ka ni God, ikaw ang tumalon. Hindi ka naman tinatapon ni God.
Tapos ngayon, nung naandun ka, nahihirapan ka, naandun ka, nagtatrabaho ka sa baboyan, wala ka na makain, pati darak, gusto mo nang kainin. Ang sinisisi natin si God, bakit nangyayari sa amin ito, Lord? Ang sabi lang naman, God, tingnan mo ito, example ng parable of the lost son. Anak, bumalik ka sa akin, tatanggapin kita. Pero kung yung pupuntahan kita, hindi. Yan ang big picture nito. Pati ang holy angels, burden na burden. Kaya nung umuwi ka, they are totally rejoicing. Yes! Umuwi na si Jeff! Umuwi na si Eliasar! Yes! Kasi nga, wala sila. Kaya ito ang magandang, ang wisdom na napulot ko rito, kapag, di ba sabi ko sa hindi ako stricto, kapag may mga kapatiran tayo nagtatampisaw sa kasalanan, sinasabi ko lang, bro, mahal ka ni God. Hindi kita kukuhanin dyan. Kasi hindi ko trabaho yun. Ang trabaho ko is to preach the good news of the kingdom. Nasa iyo ang pag-repent at umahong ka mag-isa. Kasi the more na binabantayan mo ang tao, the more na magpupumiglas. May mga taong katulad ni Jonah na kailangan makarating muna sa tiyan ng isda bago mag-repent. For application questions, anong ipinakita ng Holy Spirit sa iyo dito sa series number 2? At number 2, bakit ganun na lamang ang saya ng langit sa taong na-restore sa kingdom of God? So gusto ko makita ninyo, sagutin natin mamaya yan in a few while. Kung sakaling nagmamadali kayo, pwede kayo dyan mag-pray muna. Then sagutin ninyo ito para pag-uwi nyo, alam mo na kahit nasa CR ka na nag-repent ka, ang kalangitan ay nagre-rejoice. Hindi lang ikaw ang mag-isa sa CR, nakikita kanila. Dahil burden na burden ng holy angels sa kalagayan mo na nahihirapan ka na, pero wala rin silang magawa kasi nga our God is a covenantal God. Iklaro ko lang, ang pagkaintindi ng marami, basta nagsimba ako, may gagawin na si God. Hindi. I-apply mo ang word ni God at doon kayo magkakausap, yung partnership ninyo ni God at ng holy angels mag-work together. Let's pray. Father God, thank you. Tunay nga, Panginoon, ang tingin namin sa amin, probinsyano, matigas ang dila, walang alam, hindi nakatapos sa pag-aaral, kung nakatapos man, ang baba, Panginoon, ng aming posisyon. Alam ko, Panginoon, ang katotohanan, lahat kami, we have the royal blood of Jesus. Lahat kami nasa royalty. Lahat kami, Panginoon, may ring, may best robe. Pero kung ang tingin namin, Panginoon, sa aming sarili, mukhang kawawa, mukhang kulelat, patawarin mo kay Panginoon. Ginawa mo na lahat ang nag-work tuloy sa buhay namin na para hindi namin ma-enjoy ang benefits of the kingdom of heaven is to suffer and allowing Satan to work para i-deceive kami at magtiis sa buhay na ito. Hindi naman namin goal, Panginoon, gusto namin yumaman, kundi kung ano ang kalooban mo sa amin bilang anak ng King. Help us, God, to live according to the standards so that we can win others, especially yung mga taong inaalipin din ni Satan na ang mga holy angels ay nag-burden na burden sa kalagayan ng mga tao na ang ganda ng plano ni God pero hindi nila ma-enjoy because of their personal decision, free will. Kaya Panginoon, salamat, uuwi kami. Tunay nga, Panginoon, na ang rejoicing dito sa loob ng center at sa mga nanonood sa amin sa online, hindi lamang dito nagtatapos, kundi ang buong universe rejoicing because you are good, you are great, in a holy God, in a loving God. Thank you, God, for the great value, the great price na ginawa mo sa amin na ngayon may halaga na kami. At hindi namin ito sisirain, sasayangin ang katawan namin because this is your holy temple. We honor you for this. Thank you, God, for your forgiveness and thank you, God, for accepting us by giving us a best robe for your glory. In Jesus' name I pray. Amen. Palakpan natin ng malakas ang ating Lord.